sa bawat pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, sa kapakinabangang espiritual na ating natatamo mula sa palagi nating pag-aaral ng mga mensaheng nakapaloob sa Bible, nawa po ito yung ating maging goal, na habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya, nakikitaan tayo ng pagbabago. Na habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya, nakikitaan tayo ng pag-unlad sa kabanalan. Na habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya na nag-aaral lang salita ng Diyos, nakikita natin na lumalago yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang ating tatalakayin po ay magmumula sa Hebreo chapter 11. Ang ating main text po ay mula sa verse 6. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay sa Tagalog po ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English na sali naman po ay New American Standard Bible ang ating gagamitin. Ang nakasaad sa Hebreo chapter 11 sa verse 6, ayun dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sino daw po yung mga hindi maaaring kalugdan ng Diyos? Sino ang hindi magbibigay kaluguran sa Diyos? Ayon sa talatang ito, ang mga walang pananampalataya. Those without faith, it is impossible to please God. Yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, hindi daw po kalulugdan ng Diyos at imposibleng magbigay ng kasiyahan sa Diyos. At sabi pa, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. So, sinasabi po sa atin dito, kung lalapit tayo sa Diyos, dapat sumasampalataya tayong merong Diyos. Ibig sabihin po, para kalugdan tayo ng Diyos, para malugod sa atin ng Diyos, halimbawa sa ating pananalangin sa Diyos, dapat po sumasampalataya tayong merong tunay na Diyos, na merong nakikinig sa atin, sa ating mga daing, sa ating mga pasasalamat, sa ating mga pagpupuri. Na meron tayong Ama na makapangyarihan at makatarungan. So sa tuwing mananalangin tayo sa Diyos, buong buo yung ating pagtitiwala na merong nakikinig sa atin. No? Na merong Ama na nakikinig sa kanyang mga anak. Iyan po ang pananampalataya. At ang sabi po sa talatang ito, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So ayon sa verse na ito, nalulugod ang Diyos, nabibigyan ng kasiyahan ang Diyos, naluluwalhati ang pangalan ng Diyos ng mga taong lumalapit sa Kanya na taglay o merong pananampalataya. At sa mga lumalapit at masigasig na humahanap sa Diyos, na taglay or merong taglay-taglay na pananampalataya, ayon dito, ang Diyos ang tagapagbigay ng gantimpala. Kaya mahalaga po na ang bawat isa sa atin merong biblikal na pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ano ang pananampalataya? What is faith? Ano nga ba itong pananampalataya? Sa aklat ng Hebreo, sa kabanatang 11, sa unang talata pa lamang po ng chapter 11, ibinigay na yung kahulugan ng pananampalataya. Sinasagot na yung tanong dito na, ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya ayon sa Biblia? Basahin po natin yung verse 1 sa Hebreo chapter 11. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yung definition ng Bible sa faith, sa pananampalataya, yung nakatitiyak tayo kahit hindi pa natin nakikita. Halimbawa nga po, sa paglapit mo sa Kanya, sa pananalangin mo sa Diyos, hindi mo siya nakikita, hindi mo nakikita ang Diyos. Pero alam na alam mo, nakatitiyak ka na naririyan ang Diyos, na nakikinig sa iyo ang Diyos, kahit physically hindi mo nakikita.
Yan yung faith na naninindigan ka na mangyayari yung mga pangako ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung mga pangako. Nagtitiwala ka na totoo ang Diyos kahit hindi mo pa physically nakikita ang Diyos. Yan yung faith. Nagtitiwala ka na totoo ang Diyos, na totoo ang kanyang salita, at totoong mangyayari ang mga ipinangako niya. Yan yung ibig sabihin ng pananampalataya. Basahin natin ang talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version. Ganito po yung pagkakasalin. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Nananampalataya tayo, naniniwala tayo na tiyak na mangyayari yung mga bagay na ating inaasahan kahit pa yung mga bagay na hindi pa natin nakita or nakikita. Ibig sabihin po, ang pananampalataya, meron tayong pag-asa. Kapag napakinggan natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, tiyak na tiyak tayo. Yun yung faith. Meron tayong assurance, meron tayong conviction, meron tayong kasiguraduhan, meron tayong paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya mahalaga po ang pagkakaroon ng pananampalataya. Bakit? Dahil sa faith nga po, nalulugod sa atin ang Diyos. Dahil sa pananampalataya, nabibigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Ganyang kahalaga yung pananampalataya. Nakita natin sa verse 6 kanina sa binasa natin, God is pleased by those who have faith in Him. So yung pananampalataya, katiyakan sa mga bagay na inaasahan. At ang pananampalataya ay paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po yung ibig sabihin ng faith ng pananampalataya. Ngayon, ang kasunod na tanong, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Maaring marami tayong pwedeng maisip or marami tayong pwedeng alam na kaparaanan. Hindi ko po sigurado sa inyo, no? Or kaya marami tayong mga pwedeng suggestions kung paano tayo magkakaroon ng pananampalataya. Pwede yung mga ganon. Pero, paano nga ba? Ayon sa Biblia. Sa Romans chapter 10, sa verse 17, ang sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, sinasabi po, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. No? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At sa ating kapanahunan naman po, ang salita ni Kristo matatagpuan natin sa Biblia. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng personal mong pag-aaral ng Biblia at maging sa pakikisama mo sa mga ganitong gawain na sama-sama nating pag-aaral ng Biblia, again ang Biblia, doon natin matatagpuan ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral mo, paglalaan mo ng panahon, personal man yan o pakikisama mo sa mga kapwa mananampalataya na mag-aral ng Biblia, ay magkakaroon tayo ng pananampalatayang nakasalig sa Biblia. Magkakaroon tayo ng tunay na ibig sabihin ng pananampalataya ayon mismo sa Biblia. Kaya mahalaga po yung paglalaan natin ng panahon sa pag-aaral ng Biblia at syempre po yung kasunod, yung pagsunod natin sa kung ano yung mga natututunan at sa kung ano yung sinasabi sa atin ng Biblia. Katulad nga po sa mga paalala mula sa mga nagdaang aralin natin na ang bawat nababasa natin at ang bawat inihahayag sa atin ng Biblia, tinatanggap po natin iyon bilang salita ng Diyos at hindi salita lamang ng tao. Bagamat tao yung mismong nagsulat ng mga nakasulat sa Biblia. Pero kapag ipinangaral sa atin,
Yung Bible, tinatanggap po natin yan bilang salita ng Diyos. At kapag ganun po, nagkakaroon tayo ngayon ng tamang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So yung faith na meron tayo dahil sa pakikinig sa salita ni Kristo ay pananampalatayang nakasalig mismo kay Kristo. Yung faith na taglay mo ngayon, yung pananampalatayang meron ka ngayon, dahil sa pakikinig mo ng salita ni Kristo, ay pananampalataya na nakasalig mismo kay Kristo. Yan yung faith mo. Hindi po yan nakasalig dapat sa mga tradisyon lamang o kaya sa mga matagal na nakaugalian lamang at mga gawa ng tao pero taliwas sa salita ni Kristo. Yan po yung dapat na faith mo, no? Nagmumula sa salita ni Kristo. Nakasalig mismo kay Kristo, hindi sa nakaugalian lang, nakasanayan lang, gawa ng tao lang, pero taliwas sa salita ni Kristo. Nililinaw ko po yan kasi mahalaga po na meron tayong pananampalataya at tamang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, maaari tayong kalugdan ng Diyos. Napakahalaga ng connection niya, no? Mahalaga na meron tayong pananampalataya dahil sa pananampalataya, maaari tayong kalugdan ng Diyos. Bakit kailangan nating matiyak na nalulugod sa atin ang Diyos? Ang kalugdan, ang Diyos, at ang magbigay kaluguran sa Diyos, yun po kasi yung purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo, tinawag tayo para mag-glorify ang Diyos. Basahin po natin ang sulat ni Propeta Isaiah sa chapter 43, dito po sa verse 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Oo, yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa. And whom I have created for my glory. Yan, tinitingnan po natin dito yung sinasabi na nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos at inanyuan ng Diyos para saan daw po? Para sa kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng inanyuan, ang lahat ng ginawa, ang lahat ng tinawag, ang lahat ay nilikha para sa glory, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po ang payo sa atin sa New Testament, di ba? Ano man daw po yung mga ginagawa natin ay gawin natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So mangyayari po ito nasa talata na ito, yung mag-glorify natin ang Diyos, yung malugod sa atin ang Diyos, kung tayo po ay merong pananampalataya. At ang pananampalataya po, pinalalago yan. Yung meron kang pananampalataya, pinalalago, pinagmamature, pinauunlad. Sa pagkakaroon mo ng faith, inaalagaan mo yan. Iniingatan mo hanggang sa lumago. Kaya ang bawat napapakinggan nating salita ni Kristo, hindi lang natin basta narinig. No, hindi lang basta natin nalaman. Kung yun ay salita ng ating Panginoon, hindi lang natin basta pinakinggan, hindi lang natin basta alam na natin. Kundi dapat ipinapamuhay natin iyon. Sinusunod natin si Kristo bilang ating Panginoon at tayo po naman ang lingkod at mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Sa ating pagkakaroon ng pananampalataya na nagbubunga ng pagsunod kay Jesus, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos at nangyayari ito sa atin. Yung purpose ng pagkalikha sa atin, no, na gaganap sa atin, nasiserve yung purpose sa atin kung bakit tayo inanyuan, ginawa, tinawag, at nilikha ng Diyos.
para sa glory, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Again po, mula sa ating main verse sa Hebreo chapter 11, sinasabi po doon sa verse 6, God is pleased by those who have faith in Him. At ang bunga po ng pagkakaroon ng biblikal na pananampalataya ay nabubuksan ang spiritual na paningin. Ang isang bunga ng pagkakaroon ng tamang pananampalataya, nabubuksan ang ating spiritual na paningin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin ang Diyos. Physically, walang makakakita, walang nakakita sa atin ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin yung katiyakan ng kanyang mga pangako. Dahil sa ating pananampalataya, nabubuksan po yung ating spiritual eye o yung spiritual na paningin. Meron tayong physical na mata. Ang nakikita nito, mga physical na bagay, mga material at mga literal na mga bagay. Yung physical eye natin, yun din yung nakikita. Kapag spiritual na paningin, ang nakikita natin ay yung mga bagay naman na spiritual. Nakikita natin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yun yung spiritual na paningin. Nakikita natin yung katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Hindi lang material yung at physical at literal na mga bagay na nakikita natin. Yung spiritual na paningin, nakikita natin yung presensya ng Diyos. Nakikita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi natin yan nakikita sa physical nating mga mata. Pero nakikita natin yan sa pamamagitan ng spiritual nating paningin. At iyan po yung isang bunga ng pagkakaroon natin ng pananampalataya. Ngayon, ano po ba ibig sabihin nitong nabubuksan yung spiritual na paningin? Kapag nagbabasa ka ng Biblia at nangungusap sa iyo ang Diyos, sa pagbabasa mo ng Bible, nangungusap sa iyo ang Diyos at sinasabi niya sa iyo na halimbawa ganito. Basahin po natin itong Philippians chapter 4 sa verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sana po ba ibig sabihin ng nabubuksan yung ating spiritual na paningin? Sinasabi ng Diyos dito, sa pamamagitan ng kanyang salita, sinasabihan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. So, anumang kalagayan mo ngayon, lalo na kung hindi magandang kalagayan, sinasabi ng Diyos, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Ipaalam natin yung ating mga kahilingan sa Diyos. Meron tayong Ama na handang kumalinga sa kanyang mga anak. Meron tayong Ama na maaaring magpagaling sa ating karamdaman. Meron tayong Ama na maaaring magpuno sa ating mga pangangailangan. At kung nakakatiyak tayo sa Diyos, kung nananampalataya tayo at nakakatiyak tayo sa Diyos na nakikinig siya, na handa siyang tumugon sa ating mga daing at sa anumang mga inilalapit natin sa Kanya, at nakatitiyak tayo sa Kanya talaga, ito yung panahon na lumalago yung ating pananampalataya at nabubuksan yung ating mga spiritual na paningin. Kapag tayo hindi po agad-agad nababalisa sa anumang bagay, ito yung panahon na nakikita natin yung presensya ng Diyos. Kapag unti-unting lumiliit yung kabalisahan hanggang mawala, lumalaki po yung ating pananampalataya. Kapag hindi tayo agad-agad nababalisa sa anumang bagay sa buhay natin, yan yung panahon na nakikita natin ang presensya ng Diyos. Hindi tayo nagiging anxious
Kasi nakikita natin ang pag-iingat ng Diyos. Hindi tayo nababalisa sa anumang kalagayan natin. Hindi tayo nababalisa sa anumang bagay. Kasi nakikita natin ang pagbibigay ng Diyos. Nakikita natin ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga sumasampalataya sa kanya. Maring hindi natin nakikita sa physical na mga mata natin. Kaya minsan nababalisa tayo. Nasasabihin natin, Panginoon, paano hindi ako mababalisa? Nagkakasakit ako. Sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Tapos sasabihin natin, paano akong hindi mababalisa? Nagkakasakit ako. O kaya naman, nalulugi yung negosyo ko. O kaya nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng kita, nawalan ako ng sweldo. O kaya nag-fail yung relationship ko sa asawa ko. O nag-fail yung relasyon ko sa mga anak ko. Or ang daming problema sa mundo. Paano hindi ako mababalisa? Ang daming problema ko sa buhay. Nakakabalisa. Pero kung ikaw po ay merong pananampalataya at kung yung faith mo ay lumalago, nabubuksan yung spiritual mong paningin. Nakikita mo na merong Diyos nakikilos sa iyong buhay. Again, hindi natin makikita physically ang Diyos. Pero kung ikaw ay merong faith at yung pananampalataya mo ay lumalago, nabubuksan yung spiritual mong paningin. Nakikita mo na merong Diyos nakikilos sa iyong buhay. Nakatitiyak ka na hindi ka pababayaan ng iyong Ama at hindi ka pagkukulangin ng iyong Diyos sa langit. So kapag ganun, kapag nabubuksan yung spiritual mong paningin, sa halip na mabalisa ka, pero dahil sa iyong pananampalataya, nagiging grateful ka ngayon, nagiging thankful ka ngayon, nagiging madalanginin ka sa Diyos. Sa Hebreo chapter 11, maraming pangalan yung nakatala ng mga taong may pananampalataya na kinalugdan ng Diyos. At lahat sila nabubuksan yung spiritual nilang paningin. Halimbawa po, si Noe. Basahin natin yung verse 7 dito sa Hebreo chapter 11. Sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. So by faith, Noah, dito po inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng ark, ng daong, ng barko. Sinabi sa kanya ng Diyos, magkakaroon ng baha. Mayroong mga may babala sa kanya. Si Noe, hindi niya yun nakikita sa physical eyes niya, yung ulan, yung malakas na ulan, yung pagbaha. Hindi niya yun nakikita sa physical niyang mga paningin. Binigyan siya ng babala, pero hindi pa niya nakikita. And malamang, kung i-imagine natin yung sitwasyon ni Noe, yung mga tao sa paligid ni Noe nung panahon na yon, maaaring nagtataka. Bakit ka gumagawa ng barko dito? Wala namang ulan dito sa lugar natin, tas ang laki-laki naman niyang ginagawa mong barko. Ang tagal-tagal na niyan, wala namang baha. Maaring ganun, yung sitwasyon. Pero nabuksan po yung spiritual na paningin ni Noe. Kailangan niyang manampalataya at kailangan niyang sumunod sa Diyos para maligtas siya at ang kanyang sambahayan. Na kailangan niyang gumawa ng barko. Na sumunod siya dapat sa ipinag-uutos ng Diyos para maligtas sila. At sa kasaysayan, ginawa nga yun ni Noah. Kung ano yung pinag-utos sa kanya ng Diyos, sumunod siya. Kaya kasama si Noe sa mga nakalista dito sa Hebreo chapter 11 ng mga taong may pananampalataya sa Diyos na kinalugdan ng Diyos. Hindi niya pa nakikita pero yung spiritual niyang paningin nabubuksan. Isa pang example po at familiar din po kayo dito sa isang character na to, si Abraham, dito sa verse 8. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana.
at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sumunod, pumunta. By faith. Ayun dito, Abraham. So, sinabi ng Diyos kay Abraham na pumunta siya sa isang lugar na ituturo sa kanya ng Diyos. Yung lugar na yan, wala siyang nalalaman. Again, kung papwesto tayo sa sitwasyon ni Abraham, siguro kung ako isa sa mga kasamahan noon ni Abraham, o kaya kamag-anak ako, tapos nagpapaalam si Abraham na aalis siya sa lugar na kinalakihan namin, siguro hindi ako papayag agad-agad. Lalo, hindi namin nalalaman, hindi namin nakikita kung anong klaseng lugar yung pupuntahan niya. Maging si Abraham mismo, wala siyang nalalaman patungkol dun sa lugar. Pero tumuloy si Abraham. Nakatitiyak si Abraham na merong Diyos na tumawag sa kanya at sinasabihan siya na dadalhin siya sa isang lugar at doon siya pagpapalain ng Diyos. Nakabukas yung yung spiritual na paningin ni Abraham. Kahit hindi pa niya nakikita at wala siyang ideya sa lugar na sinasabi sa kanya, ay nagpunta siya. So si Noe, si Abraham, at marami pang mga karakter na babasa natin sa Hebrew chapter 11, dahil sa kanilang pananampalataya, sumunod sila sa Diyos at kinalugdan sila ng Diyos. Yung pagkakaroon natin ng pananampalataya ay hindi sa nakikita ng ating mga pisikal na mga mata. Tulad nila Noe, tulad nila Abraham. Hindi sa mga bagay na literal lamang, kundi yung Diyos na nangungusap at nangako sa atin. Yun yung pagkakaroon natin ng pananampalataya. Yun po yung ibig sabihin ng faith. Pagtitiwala na mangyayari yung ating mga inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalulugdan ng Diyos yung mga taong may pananampalataya. Pagkakaroon tayo ng faith sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ni Kristo. At ang isang bunga ng pagkakaroon ng pananampalataya, nabubuksan po yung ating spiritual na paningin. Sabi pa sa naunang talata dito sa verse 3, sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. So dahil sa faith, hindi man natin nakita ng ating mga mata kung paano nilikha ng Diyos ang lahat sa sanlibutan, ay nauunawaan natin. By faith, we understand. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin na ang lahat ng mga bagay sa mundo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naniniwala tayo na merong Diyos. Physically, di pa natin nakikita ang Diyos. Pero nagtitiwala tayo na merong Diyos at ang Diyos na yon ang may likha ng lahat. Kahit hindi natin pa nakita kung paano niya nilikha at kung siya ba yung lumikha. Pero nauunawaan natin yon dahil sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na nakikinig siya sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naiintindihan natin, nauunawaan natin na ang lahat ng nakikita natin ay created, prepared, nilikha ng Diyos. Yung mga nakikita natin ay nagmula sa hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang mga nakikita natin, yun yung nilikha niya. Kung walang faith ang isang tao, hindi niya ito mauunawaan. So, dahil walang faith, dahil hindi maunawaan, iisipin na lang ng tao na yung mga bagay na nakikita ng tao, yung mga bagay na nakikita natin ay mula sa aksidente lang. Yung buhay, yung lahat ng nasa sanlibutan, nag-evolve lang. Kasi hindi naunawaan dahil walang faith. Iisipin na lang na yung buhay, lahat ng nag-exist sa mundo
lumitaw na lang. Hindi siya created. Hindi siya prepared. Hindi siya nilikha. Kundi nag-evolve na lang. Lumitaw na lang. Pero kung may faith ka, kung may pananampalataya ka, nauunawaan mo ito. Nabubuksan yung spiritual na paningin mo eh. Nananampalataya ka na nag-e-exist ang Diyos. At yung Diyos na yun yung creator ng lahat ng bagay. At yung creator na yon, nakikinig siya sa iyo. Nalalaman niya yung kalagayan mo. At sa kanyang kalooban, sasagutin ng Diyos yung mga panalangin mo. Pagpapalain ka ng Diyos, sapat na pagpapala sa pangangailangan mo para mabuhay at paglingkuran mo ang Diyos. Minsan o madalas, sobra-sobra pa nga yung natatanggap natin. Kung masigasig po nating hinahanap ang Diyos, madalas, nakakatanggap pa tayo ng gantimpala. Ayon nga po sa ating main verse, basahin ulit natin sa verse 6 ng Hebrew chapter 11. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. And that He, ang ating Diyos, is a rewarder sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang pagpapala at maging yung mga gantimpala po, siyempre lahat ng yan ayon sa kalooban ng Diyos. At kung lumalago po yung ating pananampalataya, ang ating hahanapin ay kung paano ba tayo magtitiwala sa Diyos. Hindi lamang kung ano yung matatanggap nating reward. Kaya nga growing faith nagmamature, lumalago. Nangunguna lagi yung paglago sa pananampalataya. Para saan? Para tayo ay kalugdan ng Diyos. Ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, it is impossible to please God kung walang pananampalataya. At sa iniiwang aplikasyon sa atin ngayon, bigyan din natin yung patungkol sa ating spiritual na paningin o yung spiritual eyes. Sa aral at mensaheng iniiwan sa atin, yung makita natin, ang Diyos po ay kumikilos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So hanapin natin ang Diyos, makita natin ang Diyos sa pang-araw-araw na nangyayari sa ating buhay. Yan yung lumalagong pananampalataya. Hindi natin kailangang makakita ng supernatural o kaya extraordinary things para maniwalang merong Diyos. Para tayo manalangin at manampalataya. Hindi ganon. Yung pagising pa lang po ng bawat isa sa atin sa kada umaga, ang makita natin po ay ang Diyos yung may gawa nun. Yung pagising natin. Yes, minsan may alarm clock, may gumigising sa atin. Pero yung dumalagong pananampalataya at meron tayong nabubuksan yung spiritual nating paningin, ay makita natin na ang Diyos ang may gawa nun. Yung nalalaman nating nabubuhay tayo ngayon, tumitibok yung ating puso na humihinga tayo pagkilos yan ng Diyos. Yan yung dapat nating makita. Lahat yan dahil sa Diyos. No? So, see God. Hanapin mo ang Diyos. Makita natin ang Diyos na hindi natin kailangan ng himala. Kailangan po nating palaguin yung ating faith na hindi natin kailangang makakita ng kakaibang apoy o kaya kakaibang imahe sa dingding para maniwala tayong merong Diyos. Hindi po ganoon. Na kailangang may lumukob muna o kaya merong nangingisay sa sahig kapag pray over. O kaya tumitindig yung balahibo na dumadagundong na pakiramdam para masabing nararanasan mo yung presensya ng Diyos. Hindi po ganoon. Kailangan mo pong palaguin yung iyong pananampalataya. Sabi ng iba, kailangan mo na nilang makakita ng mga himala bago sila manampalataya. Kapag nakita nila na yun nga, pray over ng isang pastor, tapos nangisay sa sahig yung pray over, o kaya narinig nila yung boses at maging pagkanta, kinikilabutan sila, tumitindig yung kanilang balahibo, naiiyak sila, kakaiba yung pakiramdam nila.
ano ba tawag? Immature na pananampalataya. Yan eh. Kung yun yung hahanapin mo para, uy, eto, may presensya ng Diyos dyan, may Diyos dyan. Ano yan? Pang immature na pananampalataya. At kadalasan po, nahuhulog pa sa maling pananampalataya kapag ganyan. Kapag ganyan po lagi yung hinahanap o basehan natin, hindi ganyan yung paglago eh. Hindi ganyan yung maturity ng ating pananampalataya. Kaya marami sa Pilipinas, kung obserbahan natin, kailangan mo na ng imahe. Kailangan mo na ng ribulto. Kailangan mo na ng matagal na nilikhang imahe para maramdaman nila yung presensya ng Diyos. Para makapanalangin sila sa Diyos. Yung iba, pupunta pa sa malalaki, sa mga lumang simbahan. Kasi doon daw nila mararanasan, mararamdaman yung presensya ng Diyos. Yung paglago sa pananampalataya ay nakikita natin ang Diyos, naniniwala tayong merong Diyos, hindi sa pamamagitan ng dumadagundong kind of experience. Hindi po ganoon. Hindi sa nararamdaman nating nakakakilabot o nakakapanginig na pakiramdam. Yung paglago sa pananampalataya ay nakikita natin ang Diyos sa bawat araw, sa bawat nangyayari sa ating buhay. Pag gumising tayo, pagkilos ng Diyos. Humihinga tayo, tumitibok yung puso natin, pagkilos ng Diyos. Uulitin ko po ito. Sa bawat pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sa kapakinabangang espiritual na ating natatamo, mula sa palagi nating pag-aaral ng mga mensaheng nakapaloob sa Biblia, nawa po, ito nga yung ating maging goal, na habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya, nakikitaan tayo ng pagbabago. Nakikitaan tayo ng pag-unlad sa kabanalan, nakikita din natin na lumalago yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Bukas po yung ating spiritual na paningin, na nakikita natin yung spiritual na bagay tungkol sa Diyos at tungkol sa Kanyang salita. So, kailangan meron tayong pananampalataya. Okay? Bakit po? Bakit kailangan meron nga tayong faith? Kasi, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. It is impossible to please God kung wala tayong pananampalataya. Yun nga yung purpose. Bakit tayo nilikha, tinawag. Ang mabigyan ng kaluguran ang Diyos, ang malugod sa atin ang Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na imposible pala nating pasayahin ang Diyos at hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kaya magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at ipanalangin po natin na yung ating pananampalataya ay lumago yan habang tumatagal tayo sa pag-aaral ng Biblia. Habang dumadami po yung ating kaalaman, hindi lang tayo nalalamanan ng kaalaman. Hindi lang tayo tagapakinig, kundi patuloy tayong binabago ng salita ng Diyos na nararanasan natin ang presensya at nakikita natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. At sapat na ang Biblia, ang salita ng Diyos, sa panimula at tuloy-tuloy na pagtamo ng pananampalataya at paglago ng pananampalataya. Tanggapin natin sa ating buhay si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas ay si Jesus. So, yung ating faith dapat na kay Jesus. Wala na sa, yung physical na mga bagay. No? Lumang imahe, kultura. Kailangan na nag-grow, na overcome, lumago na tayo doon. Kung meron tayong pananampalataya, yung ating mga pananalangin, yung ating mga pagsunod, yung ating mga paggawa ng mabuti, kung meron tayong faith maging yung ating mga papuring awit, at yung ating pagbibigay at pagtulong sa kapwa, kung meron tayong pananampalataya, tayo po ay kalulugdan ng Diyos. Pero kung wala tayong faith, lalo na yung tama at biblical na pananampalataya, hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos. At sa pagkakaroon natin ng pananampalataya, sa paglapit natin at masigasig na paghanap sa Diyos,
Ayon po sa talatang ito, siya ang tagapagbigay gantimpala. Hanapin nating masigasig ang Diyos. Gawin nating ang Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay. Pinakamahalaga more than anything else. Kaya masigasig na hinahanap kasi siya na yung pinakamahalaga. Lumapit tayo sa Kanya. Hanapin natin siya. Taglay ang pananampalataya at pagtitiwala na nasa Diyos ang kasagutan sa lahat ng ating mga pananalangin. Ayon po dito. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Nakatitiyak tayo na sa buhay natin ito, merong Diyos na hindi tayo pababayaan sa ating buhay, sa ating mga pangangailangan. Na merong Diyos na may mabuting pangako para sa atin. Masigasig nating hanapin ang Diyos. At ang pagpapala at gantimpala na lubos nating inaasahan ay ang buhay na walang hanggan. Basahin natin itong John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng pananampalataya na itinuturo sa atin ng Biblia. Kasi napakahalaga ng pananampalataya na itinuturo sa atin ng Biblia. Ang laki ng matatamo natin. Buhay na walang hanggan. Kapag naman hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya, ang laki ng mawawala sa atin at mapupunta tayo sa kapahamakan. Manampalataya ka kay Jesus at akayin mo rin po yung maraming tao sa paligid mo sa pananampalataya kay Jesus. At ang layunin ng ating pag-aaral, kung meron na tayong faith ngayon, nawa lumago pa ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang sa mga material at mga pisikal na bagay, kundi mabuksan po yung spiritual na paningin natin, na makita natin ang Diyos, na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Nabubuksan yung spiritual nating paningin. Magtiwala tayo sa mga pangako niya at umasa tayo sa buhay na walang hanggan sa kaharian niya. At sa ating buhay ngayon, magpatuloy po tayo sa pagsunod. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Magpatuloy tayo sa pagmamalasakit sa bawat isa. At magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. At lahat ng yan, gawin natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos.